Grabe, ang lakas nitong waterfall na to guys. Sana naririnig nyo ako. Naghahanap lang ako ng coffee shop na pwede nating tambayan. Ang ganda ng restaurant, ang ganda ng interior na. Hi amazing people and welcome back to my channel. So, andito pa rin tayo sa Katkat Village at nakikisaya sa village na ito sa mga tao at ine-explore ang kanilang mga activities na meron dito, restaurants at kung ano na pang pwede ninyong makita dito. And then after, hahanap tayo ng coffee shop na matatambayan dahil last night na natin dito sa Sapa. So, exciting to guys at tara, samahan nyo. So guys, ayan, meron din mga pwedeng magpicture sa kabayo kapag naka-costume. Guys, pahapon na, or hapon na actually, 4:41 PM na dito sa Sapa, sa Vietnam. And mas dumami yung tao dito sa side na to. Ang nangyari kasi sa akin is, pabalik yung naging route ko. Mula ako dun sa exit, pabalik sa entrance. Kasi, dun ako nakapag-park. So, yung sa mga vlogs na napanood ninyo is, galing sila dun sa pupuntahan ko pa lang. Tapos nag-exit sila dun sa pinanggalingan ko. Yan. So, ngayon ay, and guys, ang dami ng mga coffee shop dito sa harap. So, ma-amaze ka talaga kasi ang kulay niya, para siyang sariling pamayanan. Tapos ang dami ding mga bata. Enjoy din yung mga bata kapag naka-costume din sila. Nahulog. Tapos ito water wheel daw nakalagay. Water wheel, pero hindi siya functioning ngayon. Pwede kaya? Gumagana ba? Tignan ko nga kung gumagana. Pakailamero. Ayan. Hindi gumagana siya guys. Gumagana, umiikot siya, oo. Pero, baka magiba. So, ayokong mag-cause ng problema dito sa Katkat Village. Pero umiikot yan guys. Tinesting ko, umiikot siya. Dalawa sila, meron din dito. Tapos guys, meron din bonfire. Ito napaka-importante nito ngayong winter. Kasi ang daming beses na yung hangin talagang sobrang chilling. Ayan, so pumunta lang ako dito sa may ilog, guys. Kasi pwede, may hammock nga din dito. Imagine mo, pwede tayong umupo dito sa hammock. Baka magiba. Ayan, upo tayo dito sa hammock. Ayan, may ka mag-chill-chill, oh. Pwede ka. Gusto ko yung umupo ako dito tapos nasa gitna kanila, papanoorin kanila. Sa kabilang side guys, puro mga coffee shop na yung nandyan. So, tayo dito lang tayo sa hammock. Gusto ko nang humiga eh. Ayan oh. Pwede nang humiga eh. Higa na dito sa hammock. Kasi wala naman tao. And ang maganda nga sa kanya, open siya. Parang kung ano yung mga activities na gusto mo, pwede mong gawin. Kung gusto mo mag-horseback, ganyan, mag-photoshoot ng madaming pictures kagaya ko din. Go lang pwede. Ang galing. Tapos talagang may pa mga pa-show nga yung kanina may pa-zumba. May mga nag-ethnic dance ng Vietnamese. Tapos papasalihin nila yung audience sa dulo. Ang ganda din nun. Napaka-welcoming nung vibe nung show na yun. Ayan, may mga batang nagta-10-20, guys. Nagta-10-20 na bata. So paangat ako para mapakita ko pa yung mga ibang parts nitong Katkat Village. May chicken, ang sarap ng chicken. Ito dito yung toilet guys. Tapos sa taas niya may mga restaurants and bar. Pero hanggang 6:30 lang yan lahat sila. Itong buong Katkat Village magsasarado ng 6:30. Okay guys, so tatawid na tayo dito sa tulay kung saan marami ang mga sinaunang tao. Ayan, so Halo? ayan dito guys yung sinasabi ko mga coffee shop. Ayan, lahat yan coffee shop guys. Tapos dito nanggagaling yung mga tao guys. Yung kapag sa entrance 1 kayo, ito yun, dito banda. Meron din namang waterfall dun oh. Kaya medyo maingay na naman yung background. Ayan, pwede hanggang dun pala oh. Grabe. Aabot pala hanggang dun. May mga nagpipicture din kasi hanggang dun eh. Oh. So pwede ka din tumulay dito kung gusto mo. O hindi pala pwede, wala palang dulo. So yan guys, ito
Itong part na to, dito yung pinanggagalingan ng mga tao na sa entrance 1 pumasok. Yan. Diyan yun. So tayo, eto dito tayo. The bridge is weak, only 5 people to go on the bridge at a time. Okay, wala namang 5 people. Yan yung waterfall ko. Ganda pala naman. Ang ganda pala naman. Okay, dito tayo sa may bandang dulo. Yan, tignan nyo. Ban Cat Cat Village. Picture natin siya. Ganda ng restaurant, oh. Ang ganda. So pupunta tayo dito sa bandang dulo para naikot na natin siya. Ang buong Cat Cat Village. Oh, dito merong sa dulo, guys. Meron ditong ano to? Meron na naman an ancient hydroelectric plant. Oh, so this one's nice. Let's look. Hydro plant kasi to before. Ayan, guys, oh. Hydro plant siya before. So ginamit nila yung power ng tubig para makapag-generate sila ng electricity. Something new, ah. Hindi ko to nakita, guys. Hindi ko to nakita sa iba pang vlogger. Or baka di lang ako masyadong nanood. Pero, ayan, oh, hydro plant to. Galing dun sa tubig. The design capacity of the plant is 500 kilowatts. Built in 1925 by the French. Currently, the plant is open daily for tourists to visit, learn about value and evidence of Vietnam's power sector. Okay, something good to know. So tara, punta tayo dun sa waterfall. Alright, guys, so ito yung mga waterfall pa. Ang ganda nito kasi may picturean area talaga at hindi matao. So dahil dyan, pwede na tayong mag picture dito. Grabe, ang lakas nitong waterfall na to, guys. Sana naririnig nyo ako. Pero ang ganda nito. Ang ganda niya. Pati yung yung tubig clear na clear. Alright, guys, so paalis na ako dito sa Cat Cat Village, palabas na. So ikutin lang natin yung mga restaurants na hindi pa natin naikutan. Yan, dumadaan lang tayo sa... Uy! Grabe naman ang laki ng doggy, oh. Grabe. Ang laki niya, oh. Ay. Suplado, ang laki. Alright. Ang laki ng dog na yun, grabe. Ayan, guys, so dito naman tayo sa side na to dadaan. Sa right side. Para mapakita ko naman yung mga coffee shop, mga tindahan dito. Ayan, oh. Uso dito yung mga photoshoot talaga, guys. Tapos talagang may lights and all. Kompleto yung photoshoot. Ayan, tignan nyo, kanina walang tao dito. Ayan. Ayan, oh, nakikita nyo ba yung hammock? Kanina dyan ako humiga. Ngayon may tao na. Dami ng tao. Tapos may mga nagaano pa, balsa. Ito, guys, ang ganda din, oh. Ang ganda din niya. Parang lahat naman ng mga dito makukulay, magaganda. Yung mga lugar. Okay. Ito naman din, oh, coffee shop. Uso talaga yung ganito, yung mga coffee shop na may overlooking something. Okay. Alright. So may taas pa dito, guys. Pero hindi ko alam kung may daan pa eh. Paano makakabalik dun sa kabila? Ayun. Sige, may daan pa. So let's go. Ayan, guys. Dito pala yung bahay ng mga kalapate. Kanina kasi ang daming lumilipad ng kalapate. Ayan, oh. Dito pala sila nakatira din sa Cat Cat Village. Ito yung view ng kabila, guys. Diyan tayo galing. Ganyan naman yung view niya.
kapag andito ka sa kabilang side. Ganda, no? In fairness, no, maganda dito. Yan, so may mga bato-batuhan dito. At pag dumiretso ka, babalik tayo dun sa pataas actually guys eh. So sabi sa inyo merong hike tayo pataas mamaya. Yan. Dito tayo guys dadaan sa batuhan. Yung tulay na gawa-gawa lang nila na bato. Tulay na bato. So dyan tayo dadaan tayo dyan. Dyan tayo mag-i-step, no? Oops, traffic. Okay guys, we're crossing the river. Parang sanay na tayo dito. Parang ginawa natin to sa ere kanina. Oops, oops, oops. Oops, oops, oops. Easy. Okay, so pabalik tayo dito sa angat. Angat tayo dito sa may pinagmula natin. Dahil palabas na tayo. So guys, nandito na tayo ulit banda sa Rainbow Slide. Dito pala guys, tanaw yung cable car ng Fancy Pan. Hindi na lang siya kita siguro sa video. Grabe. Hiningal ako, paakyat kasi. So guys, nandito na ako sa parking ulit, nakabalik na ako sa motor. So, naghahanap lang ako ng coffee shop na pwede nating tambayan or kainan. And kung ano man yun, abangan sa susunod na clip. Okay guys, I'm back. And as promised, sabi ko sa inyo, babalikan natin tong Sapa Lake ng maaga pa para makita nyo yung view kapag may araw or may liwanag. So, ang ganda din. Pwera dito sa basura sa baba. And so, pinakita ko lang siya, dinaanan ko lang to kasi nga sabi ko, alam ko na sabi ko sa vlog na dadaanan natin to ng may araw. And okay din naman siya. Ang ganda din. Ang ganda nung ano, nung parang mountain sa likod, no? Yan. Okay, so tara, punta na tayo sa coffee shop. Sandali lang guys, hindi ka pa rin ba nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels? Alam mo ba na malaking tulong sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel videos at informative contents kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Now back to the vlog. So guys, share ko lang dito sa Sapa City Center, merong dalawang Legeco. Yung isang Legeco Cafe, ayan yun. Tapos yung bala kong puntahan is yung Legeco Petit, yun sa may Kong Cafe naman yun. So diretso dito, tapos kanan. So baka kasi ma-confuse kayo, dalawa sila. Hindi ko lang na-review tong cafe na Legeco, pero yung Legeco Petit, maraming reviews nun sa TikTok. So share ko lang, dun ako papunta ngayon. Alright guys, so andito na tayo sa may Le Petit Gecko. So meron tayong Legeco Cafe kanina, tapos ito Le Petit Gecko. So ito yung mas mageko. Ayan siya guys. Para siyang cafe apartments, pero mas maganda. So mag-people watching tayo dito at order tayo. Ayan, pasok tayo guys, let's go. Malapit lang pala to sa Kong Cafe. Yon. So sa may Sun Plaza lang. So guys, ito yung menu nila. Meron silang banana bread, 38,000 dong. Itong croissant, 38,000 dong din. Itong tiko ko, 58, tsaka apple pie 58, brownies is 65, tapos may cake din sila. Yung tiramisu is 65. Order tayo. Ayan guys, so hanap ka daw muna pwesto bago ka umorder. So ito yung second floor nila. Halos nasa labas mga tao. Gusto ko din sa labas. Sana may labas pa dito sa third floor. Okay, meron pa. Ito pang singgelan. So third floor pang mga solo. Okay, so dito tayo. Pwesto. Okay, sorry. Haggard na yung pagmumukha ko. Ito, nandito ako sa third floor. Dun sa open area. And ito yung view niya. Ayan. So, perfect na perfect to dun sa gusto ko. Yung solo lang, yung chill na vibe lang. And hindi siya ganun katao kahit Sunday ngayon. So, tayo ay iniintay ko lang. Sabi kasi sa taas mag-order, wala pang pumupunta. Pero may menu na pala dito. Ayan. Pwede natin i-check yung menu. Anong menu?
Pero hindi heavy meal ang gusto ko. Gusto ko lang mga chill lang. Kape-kape, ganyan. Pero ano, guys, reasonable yung pricing nila. Akala ko mahal dito eh, kaya dadalawang isip ako dito. Pero hindi naman. Gusto ko yung banana bread. May nakita kong banana bread kanina. Meron din granola, so mga healthy. May mga healthy sila na snack. So, check ko muna to. Then pagdating mag-order tayo para makapag-taste test tayo. Para may idea din tayo dito sa food. So guys, ang in-order ko is, nag-order ako ng egg chocolate ice. Kasi parang bago yun sa akin. Hindi ko pa na-try. And then nag-order din ako ng isang banana bread for me to try. And then, kasi may nag-order kami ng banana bread ni Kai before dun sa Acacia Coffee sa Danang. So, tatry ko dito. And then, nikwa salad. So, para matry ko. Kasi naalala ko yung nikwa salad sa ano eh. Sa White Chicks na movie. Yun, so waiting na lang ako sa order. Guys, share ko lang sa mga introvert, kagaya ko, konti. Yung wifi password ng mga most of the restaurants here and cafe, nakalagay na sa mga gilid-gilid. Ayan, so halimbawa ito, nandito ako sa third floor. Bababa sana ako to ask for the wifi, pero since nandito na siya, ayan na, connected na tayo. Diba? Ang ganda nun. Galing na nakaisip nun. So, waiting pa rin tayo ng order, guys. Alright, guys. So, dumating na yung order ko. Ito yung nikwa salad. May kasama siyang toasted bread. Tapos, ito yung egg chocolate. Tapos, ito yung banana bread. So, masarap ang bango nitong nikwa salad. And, excited na ako. So, taste test tayo. Alright, so I'll try the salad. Haluin ko na siya, guys. May olives, may tuna, may egg, lettuce, tomato, of course, carrots, tapos may red cabbage. Mukha naman siyang masarap. So, try ko. Yung sauce, nakahalo na rin. Sarap naman. Ang lutong ng gulay nila, guys. Kaya, sobrang masarap. Pero medyo kulang lang yung sauce for me. O baka hindi ko pa lang nahalo ng maigi. Haluin ko muna ng maigi. Tikman natin yung may kasamang tuna. Tsaka egg. Masarap naman, 8 out of 10. Medyo kulang lang talaga sa flavor. Yung dressing nila hindi masyadong malasa. Next, let's try their egg chocolate. Kitang-kita ang foamy niya. Yung egg niya napaka-foamy. So haluin ko siya. So let's try. Ang sarap, guys, sobrang malasa siya. Yung tamis ng chocolate tsaka yung egg, hindi ganun kanamis, saktong-sakto lang. Wala akong masabi dito, 10 out of 10 to. Masarap nitong masarap siyang yung blend niya, masarap. Tsaka napaka-creamy. So next, guys, tikman natin ang banana bread. This one. Banana bread. Okay. Masarap naman yung pagkakagawa sa kanya. Alam niyo yung pudding, yung siksik, ganun. Pero medyo may lasang sunog. Hindi ko alam kung itong lutong to lang, itong batch lang na to. Pero dominant yung lasang sunog. Pero okay na rin, patulan ko na. Sayang naman, 38,000 dong lang naman to. Kasi may ligaw ako sa banana bread. So okay na rin siya, siguro mga nasa 5 out of 10. Siguro kung hindi to sunog, perfect to. So enjoy natin tong view dito, guys, at kain muna tayo. So guys, tapos na ako kumain. Ang sistema pala dito is
yung payment mo sa baba kapag alis mo, paglabas mo nung bago ka lumabas ng establishment, hindi nila i-bill na bibigay sa inyo, ganun. So pagbaba ako mamaya doon ko malalaman kung magkano yung bill ko, pero may idea naman ako kasi may pricing naman sila doon sa menu nung pinakita sa akin. So kumbaga minamaximize ko lang yung last night ko dito kasi nga pagdating sa Hanoi, yung old quarter, syempre marami na ulit tao, ganyan, medyo masuskip na yung daan, ibang-iba dito sa Sapa, kaya parang nostalgic yung sepangs ka na kasi yung weather dito napaka-perfect para sa akin, though minsan sobrang lamig pero okay pa rin naman. Mas gusto ko yung malamig kasi may init. So maya bababa na rin ako para magbayad, para alam natin kung magkano dito yung total na babayaran natin. Guys, pababa na ako. Na-enjoy ko naman dito and masaya kasi hindi homey yung vibe. Ang ganda ng restaurant, ang ganda ng interior ng restaurant, tapos puro Pinoy pa kami dun sa taas. Though hindi kami nagko-converse or kanya-kanya lang kanya-kanya ng usapan, pero the fact na yung naririnig mo is Filipino language, add-on mo. So, tignan natin kung magkano babayaran. Hi, payment. Third floor. C'est bon. You have egg chocolate, Yes. coffee, and salad. Yes, salad ni Kwa. Yeah. Kwa salad. Yes. 252. 252. No, yeah. Okay, so pwede na. Alright guys, so nandito na ako sa labas at ang total na binayaran ko doon is 252 Vietnamese dong. 252,000 Vietnamese dong. And worth it na rin kahit papano. Naubos ko naman siya at talagang pinilit kong ubusin kasi nga medyo pricey. At dahil dyan guys, i-end ko na ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood at tumangkilik ng episode na ito ng ating Hanoi Sapa Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan sa susunod na episode ang isa pang coffee shop na bibisitahin natin at ang pagbalik natin sa Hanoi. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!